Today we gather as an online community to worship together and share the love of Jesus. Welcome to Church Online. God is good. Amen! Hallelujah! Praise God. So, mabuti po talaga ang Panginoon. Ano po? Kaya sa umaga nito, ayan, ihanda na po natin. Wala na po bang hahabol? Talaga pong ako excited na excited kasi po talaga, ang Diyos po talaga maraming ginagawa po. Lalo na po ngayon, di po ba, nalalapit na po talaga yung pagpapagawa natin ng church. Patuloy po kami nananalangin sa Diyos. Lord, Ikaw magpo-provide ng materyales namin. Lord, Ikaw yung magpo-provide ng pambayad namin sa labor. Kaya yun po yung patuloy po natin ideklara. God is provider. Amen? Hallelujah. So, ihanda na po natin yung puso po natin. Ano po? Kung paano tayo pinagpapalan ng Diyos sa mga material na bagay. Ibe-bless naman po tayo ng Diyos sa Kanya
kanyang salita. Amen po. So, handa na po tayo. Amen. Sa kanina-kanina po, excite na yung ating mensahero. Handang-handa na. Kaya po sa umaga ito, tinatawagan na po ang ating mensahero. Sa umaga nito, wala pong iba kundi ating minamahal Pastor Larry Damge. Palakpakan po natin ang Diyos sa kanyang buhay. Sige po, yung para sa Panginoon, yung palakpak po para sa Panginoon. Sige po, yung malakas para sa Diyos. Amen. Praise God. No, nakaka-bless naman yung ramdam na ramdam ko kay Ate Macy, yung kanyang talagang sa Panginoon, talagang nakita natin kung paano niya talagang pinagtitiwalaan ng Panginoon. Amen? So, purihin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Tayo po'y handa na. So, bago yun ay gusto ko rin magpasalamat sa Panginoon at lalo akong parang natuwa kasi talagang yung word ko po, nag-start po ako ng itong week na ito, talagang nandun ako doon sa period ng adjustment kasi malayo Another challenge na naman ito sa akin. So, yun. Tapos, kanina, si Ate Wendy, nagkukwento siya, ay meron pala sana kung na-late pala ako ng dating at hindi pa ako pumasok, pwede kong masingitan. Kaya talagang to God be the glory. So, parang sabi mo, Lord, napaka-buti mo talaga kasi para bagang lahat ng bagay, kikita mo na isinisave talaga ng Panginoon. Para bagang makikita mo yung galaw ng Diyos. No? So, purihin ang ating Panginoon. Amen? So, tayo po ngayon ay nasa series pa rin po. Tayo po ay, kung di po ako nagkakamali, ay pampito na natin. Pampito na. So, sa chapter 5 pa rin po, ng Matthew chapter 5. Sige po. Will you please open your Bible? Okay? In the book of Matthew chapter 5, verse 9. Okay. So, ang aking pong isi-share sa inyo ngayon ay patungkol po sa peacemaker. So, sabi po diyan, sa ating pong sige po, okay. Ayan. So, peacemaker, Matthew chapter 5, verse 9. So, basahin natin yung ating text. Okay? Ayan. Sige po, tingin po tayo dito. Sabay-sabay po tayo. Okay, ready? Go! Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat ng sama-sama sa iyo. At sa umagang ito, Panginoon, hayaan mo na ang amin pong pagsasalo-salo sa iyong mga salita ay magbigay daan sa amin ng kalakasang espiritual. At hayaan mo, Panginoon, na hindi lang namin ito basta mapakinggan ngayong umaga, kundi ito po ay tumaning sa aming mga puso at ito po ay magamit namin sa aming pong pang-araw-araw na buhay. Gayon din, Panginoon, dinadalangin po namin ang mga kapatid namin na ngayon ay nasa kanilang mga tahanan o saan man sila lugar na naroon ngayon, ay sa live streaming na ito, Panginoon, abutin mo din po sila, Panginoon. At tunay nga, Panginoon, maging patuloy na paggabay mo ang siyang iyong gawin sa amin, Panginoon, sa iyong ngayong umaga, Panginoon. At dinadalangin din po namin ang mga kapatid namin na maaaring sila po ay may mga pinagdadaanan sa buhay. Lord, stretch your hands upon them, O God. And bless also, O God. Hallelujah. Panginoon, salamat at tunay nga, Panginoon, amin pong ipinagkakatiwala sa iyo ang gawain ito. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng Jesus. Ang lahat po yung magsabi ng Amen, Amen. So kung tatagalugin po natin ito, sabi niyan, mapapalad ang mga taong gumagawa ng kapayapaan sapagkat sila ay tatawagin anak ng Diyos. Amen? So, wow, ang sarap pakinggan, no? Pag sinabing ikaw ay anak ng Diyos. Okay.
So, dito po sa introduction, ay makikita natin, marami akong mga references. Kaya kung meron po kayong cellphone, pwede nyo kuhanan, or kaya ay isulat kung meron po kayong dalang notebook at ballpen. So, yan po. Ngayon ay dito po sa ating pong pag-uusapan about peacemaker. Makikita po natin dito po sa una, di ba sabi doon, blessed are the peacemaker. So, ito po yung mga verses na tumutukoy po o nagsasabi po sa peace sa pamagitan po ng kapayapaan. Ano? Pero kukuha lang tayo ng isa dyan, yung Colossians chapter 3, verse 13. Ano? So, kukunin natin. At doon sa patungkol naman po doon sa pagiging anak ng Diyos, ay yung sa Ephesians ang ating kukunin. Kaya in-highlights ko po yan. So, tingnan po natin ang next slides. Okay. So, sa Colossians chapter 3, bago natin puntahan yung verse 13, basahin natin yung 12 para lalo natin sabi niya, put therefore as the elect of holy and beloved, bowels of mercy, kindness, humbleness of mind, meekness, and long-suffering. So, yun po yung sinasabi sa verse 12. No? Bigyan natin ng pasin yung sabi yung lahat Diyos. Amen? Can you say amen? So, wow, di ba? Ang sarap kanya. Wow, kasama pala ako doon sa pinili ng Diyos. At alam nyo, kapag daw po tayo ay pinili ng Diyos, ikaw ay special sa Diyos. Amen? Wow, napakaganda. So, ito po ay ibang naman ito, kasi may mga, kung makikita nyo, bawat word meron siyang ibig sabihin. Okay. So, tingnan natin, verse 13. Yung verse 13 ng Colossians chapter 3, ang sabi niya, forbearing one another and forgiving one another, if any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, sabi niya, so also do ye. So, meaning, mga kapatid, pag-uusapan natin dito yung mga importante, na hindi natin dapat makalimutan. Kasi ang pinag-uusapan natin ngayon ay about peacemaker o yung tagapayapa. Sa Tagalog, o sabi niya ay gumagawa ng pagkakasundo. Amen? Hindi po naiiwasan, ma-Kristiyano ka man hindi, ay meron minsan nagiging sanay para ito'y magalit sa isang tao, sumama ang iyong loob. Amen? Pero tingnan natin ang sinasabi ng Bible patungkol dito. Okay. Sa Tagalog, kinuha ko rin, ang sabi dito, kayo'y hinirang ng Diyos, okay sabi doon, itinalaga para sa Kanya at minamahal Niya, kaya dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapakumbaba, mabait at matiisin. Yun yung verse 12. So kung papansinin natin, in verse 12, ay napaka-importante na maintindihan natin na tayo pala ay hinirang ng Diyos at hindi lang basta hinirang ng Diyos, itinalaga pa, wow, at higit sa lahat, minamahal ng Diyos. Wow! Napakaganda, no? Wow! Hinirang na ako, pinili na ako, walang pakain na ako kay Lord. Hindi pa nasiya ng Panginoon, itinalaga pa ako, inilit pa niya ako. No? Amen? Hello? And then, ang higit sa lahat, minamahal tayo ng Diyos. Amen? Napakaganda. So, ramdam nyo ba na kayo ay itinalaga ng Diyos, hinirang, at minamahal? Amen? So, yan, no? Ngayon, makikita natin mga kapatid, verse 12 pa lang yun. Sabi doon, ay, kung tayo hinirang, itinalaga, minahal niya, sabi doon, meron siyang kaya dapat kayong maging, ito na yung dapat gagawin natin.
Huwag natin kakalimutan sa puso't isipan natin. Nandito yung mga bagay na ito. Yung maging mahabagin sa kapwa, kanino man. Bilang hinirang, itinalaga, at minamahal ng Diyos. Amen? Ano yung sumunod niya dito? Na sinasabi niya, maganda ang kalooban. Siyempre, pag ikaw ay minamahal ng Diyos, itinalaga ng Panginoon, hinirang ng Panginoon. So, dapat, ito yung attitude natin. Ito yung pag-uugali natin. Amen? So, ano pa? Ang sabi niya, mapagpakumbaba. So, dapat nakikita sa atin yan. And then, lastly, ang sabi doon, mabait at matiisin. Amen? In other words, dapat hindi tayo pabigla-bigla. Kasi, sabi nga, kapag nagawa na natin ang isang bagay o nasabi na natin ang isang bagay, hindi na natin yung pwedeng bawiin. Kaya nga, ang maganda daw po, ay kapag tayo ay sumasama ng loob, instead na magsalita tayo o ipakita natin yung nararamdaman natin, magbilang ka ng 100 kasi huhupa yung galit mo. Amen? Amen po ba? Hello? Ba't walang makasabi ng amen? Siguro, mabilis tayong magalit. Amen? So, and then in verse 13, sabi doon, mapagpaumanhin kayo, sabi diyan, at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Ayun ang sabi. And then ang nasunod sinabi diyan, pinatawad kayo, tandaan po natin, pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. So ibig sabihin pala mga kapatid, sa lahat ng pagkakataon, tayo ay marunong magpatawad o humingi ng tawad. Dalawang bagay lang naman po kasi tayo ay nasasaktan, amen, at tayo din ay nakasasakit. Amen? Napakaganda nitong mga talatang ito. Alam niyo, nung ito'y habang ito'y aking pinagbubulayan, alam niyo, maraming bagay na pinaalala sa akin ang Panginoon sa aking attitude. Ang isang example ko dito yung nagtatrabaho na po ako. Akala ko, di ba, matandang nagdadrive na ako, no, sa lansangan. In my age, sabi ko, alam ko na yung lahat patungkol sa pagmamaneho sa daan. Alam nyo, napahiya ako habang nire-review ko yung mga ituturo namin. At isang beses nga po ako yung nagturo, no? Na-realize ko, ngayon parang nakita ko sa sarili ko ngayon, dapat sa lansangan, hindi ako para pabara-barabay magmaneho. Kasi nakakaya kung ba, katulad namin, instructor ka ng isang driving academy. Tapos, pasaway ka sa daan. O, parang yun yung na-realize ko. Sabi ko, wow, ito pala yun. Kasi, pwede palang ma-avoid o maiwasan, ano po, ibig sabihin, ay yung ikaw ay maka-aksidente o ikaw ay ma-aksidente kung ikaw ay magiging defensive driver. Amen? Hello? So parang bilang Kristiyano, kapag alam mo ang salita ng Diyos, ay mamumuhay ka ng bilang totoong Kristiyano. Amen? Kaya nga ito, habang binabasa ko, sabi ko, Lord, ang laking bagay o opportunity na nakakilala ko sa iyo. Kasi yung pagkakakilala ko pala sa iyo, meron ka palang ginawa sa buhay ko. Ano yung ginawa ng Panginoon sa buhay ko? No? Una, hiniran niya ako. Ibig sabihin, pinili niya ako, no? Sa dinami-dami ng tao sa mundong ito, ay isa ako sa pinili o hiniran ng Panginoon. So, dapat maging grateful ako doon. Dapat pahalagahan ko yun. Yun yung nakita ko doon. And then, pangalawa, Lord, hindi lang yun ang ginawa mo, kundi itinalaga mo pa ako. No? Anong tinalaga ng Panginoon sa buhay ko? Bilang isang pastor. Amen? So, hindi ko dapat yun baliwalain, hindi ko dapat yun pabayaan yung ibinigay na pagkatalaga sa akin ng Panginoon. No, inapoint ako ng Panginoon sa ganang profesyon. Tapos may bonus pa. Bonus na lang po yung trabaho ko eh. Amen? Di ba? Hello? Pala ako. Amen? At sa pagmamahal mong yan na ginawa mo sa akin, Lord, ito pala yung mga dapat kong gawin. Yun, yung mga binanggit ko sa atin, maging, sabi doon, mahabagin tayo,
Tapos, ano sabi? Maging maganda ang kalooban natin. Amen? And then so forth and so forth. Amen? Yung mga sumunod. Amen? Next slides. Okay. Dito sa Ephesians naman, chapter 5, sabi niya, be ye therefore followers of God as dear children. So ngayon, pag-uusapan natin naman ay sabi kayo ay maging tagasunod ng Diyos. Amen? Alam niyo, pag sinabing ikaw ay tagasunod ni Kristo o ng Panginoon, dapat yung kanyang mga pamantayan, yun ang ginagawa natin. Amen? No? The word followers, ibig sabihin, wala kang ibang gagawin kundi yung ginagawa ni Kristo. No? Ay kasi sabi nga, ang buhay natin ngayon, hindi naman ito atin. Ito ay kay Kristo na. So anong gagawin natin? Kung ano yung ipinamumuhay at ipinakita ni Jesus Christ, yun din ang ating pagsikapan. Amen? Yun ang sinasabi dyan. So kaya, okay. Sabi dyan, sa verse 2 naman, and walk in love, no, as Christ also hath loved us. Sabi doon. Bakit nawawala? Okay. So sabi dyan, no, tayo daw po ay lumakad ng may pag-ibig kagaya ni Kristo na nagmamahal sa atin. Amen? Ayan ang sabi. And sabi, and hath given Himself for us an offering and sacrifice to God for sweet-smelling savor. So, kung papansin po natin, dapat maging mabuting halimuyak ang buhay natin. Amen? In other words, dapat maging kaaya-aya ang buhay natin. Amen? So, sa Tagalog, sa appointment, kinuha natin, yamang kayo yung mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Wow, napakaganda ng talatang ito, no? Sabi niya, ay, yamang kayo yung mga anak na minamahal ng Diyos, tularan niyo siya. Para bagang sinasabi sa atin ngayon, anak, alam mo ang salita ng Diyos. Ano ba ang dapat mong gawin? Parang ganun. So, ginagalit tayo. At ang inuutos ng Panginoon dito ay sabi, tularan natin siya. Amen? Kaya nga po, madaling maging Kristyano, ibig sabihin, madaling makakilala, pero mahirap magpakakrisya. Kasi yun yung application. Okay? Yung maging Kristyano, theory yan eh. Pero yung maging Kristiyano, application na yan. Amen? Hallelujah. So, napakaganda. So, dito pa lang, makikita natin, in verse 1, no, talagang grabe ang pagmamahal talaga ng Panginoon sa tao. Amen? Kasi gusto ni Lord, talagang sa pamagitan natin, makita ng mundong ito, o nung hindi pa nakakilala sa mga tularan natin siya. Amen? Tularan natin siya. O, tularan ninyo siya, sabi niya. Okay. In verse 2 naman ng Ephesians, sabi niya, mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Okay. So, ano ang inuutos dito? Mamuhay daw tayo ng puspos ng pag-ibig. No? Gaya ni Kristo o tulad ni Kristo. Tignan niyo ang reason. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. Yung sinasabi ko no, kanina, na dapat maging mabuting amoy sa iba ang buhay natin. No? Yung sinabi sa English, sweet smelling. Amen? Hallelujah. So, yan yung magandang maunawaan natin dito. So actually, ito ay nasa under pa ng ating introduction. Ngayon, ito talaga ang gusto kong sabihin sa atin. No? Ang isang tagapayapa o gumagawa ng pagkakasundo ay dapat ay, una, basahin na po, mayroong bunga ng katwiran. No?
Sabi niya, pag may bunga daw ng katuwiran, kaya naman ang taong may binhi ng kapayapaan ay naghahasik nito at maibigin sa kapayapaan. So kung makikita natin na meron tayong bunga, no, ng sinasabi dito, yung katwiran o yung righteousness sa English, no, ito daw yung may binhi ng kapayapaan. Kaya nagiging siyang maibigin sa kapayapaan. Ito yung kanya din i-share. Sabi nga, kung anong meron ka sa buhay mo, yun yung i-share mo sa iba. Amen? Kasi yan ang lalabas sa atin eh. Amen po ba, mga kapatid? Maliwanag po, yung number 1, na ang isang talagang tagapayapa o tinatawag na maging tinatawag na fruit of righteousness. Amen? Bunga ng katwiran. No? So, sa Santiago, sa James, chapter 3, verse 18, ang sabi dyan, ang namumunga ng katwiran, ang binhi ng kapayapaang inihasik ng taong maibigin sa kapayapaan. So, yun, supporting verse yun. Doon sa sinasabi ko sa first point natin, yung bunga ng katwiran. Amen? So, meron siyang supporting verse. Hindi yung kakaisip ko lang, kundi mismo doon, ang sabi doon ay sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? Amen po ba? Maliwanag po, yung number 1. No? So, ang isa palang tagapayapa o gumagawa ng pagkakasundo, ang sabi dyan ay dapat may bunga ng katwiran. Next slide. So, ang pangalawa, no, ay alam natin ang pag-ibig ng Diyos. So, alam ba natin ang pag-ibig ng Diyos? O maaring sa isip lang, maaring ito ay kaya natin sabihin. Sabi po dyan, bilang anak niya, sabi niya sa unang Juan, chapter 3, verse 1, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at yan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Yun pala. Meaning, mga kapatid, dapat maintindihan natin yung mga tao na lalo't wala pa sa Panginoon, kapag tayo ay kanilang inuusig, pinipersecute, ibig sabihin, kasi hindi nila talaga kilala pa ang Diyos. Amen? Kaya na hindi nila tayo maintindihan. Kaya sa kanila, yung ginagawa natin ito, para bagang pag-aaksaya ng oras. Kasi ako nung araw, sa aming family, ako po yung nahuling nakakilala sa Panginoon. Kasi ang tingin ko, itong ginagawa ng mga kapatid ko at ng pamilya ko ay kalokohan lang. Pag-aaksaya ng oras. No? Marami akong iniisip nung araw ng mga negatibo pagdating sa mga ganitong gawain. Ang lagi ko sinasabi, mga sira ang ulo ng mga nagbo-born again na yan. Kaya nahirapan sa akin ng kuya ko nun. Pagka pumupunta sila sa church, ang kuya ko lang ang matyaga sa akin at saka yung aking pamilya na pinag-pray ako. Kasi talaga nag-desisyon na ako sa sarili ko eh. Ayokong gumaya sa inyo na tatawa, iiyak, matutumba, parang corny sa akin. Parang sa tingin namin ng mga mabarkada at mabisyo, hindi gawain ng isang macho yan. Parang iniisip ko na pagsasayang lang ng oras. Pero I came to realize na hindi pala. No? Nakita ko na, ito pala ang tunay na buhay. Amen? So, napakaganda. Okay, next. Naunawaan mo natin yung number 2. No? Sa number 1, kailangan may bunga tayo ng katwiran. Sa pangalawa, dapat alam natin ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Kasi pag alam natin ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, sabi nga, lahat ng bagay na hindi natin maiintindihan, mauunawaan na natin. Amen? Yung, halimbawa, meron kang kapamilya na nakakainis, maunawaan mo yan dahil sa laki ng pag-ibig ng Diyos na nasa puso mo. Amen?
Kahit nakakainis na, naiirita ka na, sasabihin mo pala, ang bait-bait talaga nitong tao ito. Bakit? Kasi hindi mo siya pinagsasawaan, no? Para sa Panginoon. Dahil alam natin, lahat ng tao, binibigyan ng Panginoon ng chance. Di ba? Binibigyan ng Diyos ng chance na mabaguhin sila. Amen? Kung tayo nga ay pinagtyagaan ng Diyos, sila pa kaya. Amen? Hallelujah. Palakpan na natin ang ating Panginoon. Okay, last slide. Yan. Sabi diyan, ang isang tagapayapa o gumagawa ng pagkakasundo dapat ay may patnubay ng Espiritu ng Diyos. Amen? So dapat pala ay back up tayo. No, guided tayo ng Espiritu ng Diyos. Hindi Espiritu mo, hindi Espiritu ng iba, kundi Espiritu ng Diyos. No? So, ayan. Ano sabi sa Romans chapter 8, verse 14? Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. So, pagka yung tao niya nakikita mo ay iba, no? Parang Leo, ay hindi Espiritu ng Diyos ang pumapatnubay dyan. Kasi ang Espiritu daw ng Diyos ay mahinahon, mapagpakumbaba, di ba? Yung fruit of the Holy Spirit, yung 9 qualities, di ba? Yung love, may pag-ibig, may pagtitimpi, yung long-suffering, patient, kindness, di ba? Sabi doon. So, and so forth and so forth. So, makikita natin mga kapatid, ang pangatlo pala, no? Para masabing ikaw ay talagang nagiging tagapayapa o gumagawa ng pagkakasundo, no? So, dapat tayo pala ay may patnubay ng Espiritu ng Diyos. Amen? Ano yung una? Dapat ay may bunga ng katuwiran. Pangalawa, alam natin ang pag-ibig ng Diyos. At pangatlo, ay dapat tayo ay may patnubay ng Espiritu Santo ng Diyos. Amen? Amen? In other words, dapat tayo ay laging guided ng Holy Spirit. Amen? Ginagabayan tayo. Amen? Pinangungunahan tayo ng Espiritu ng Diyos. No? Hindi Espiritu ng alak. Kasi di ba yung mga lasing? Yung mga naglalasing? Pagkano matino? No? Pag nakadalo pa yung bote ng Hinebra. Nakano yung picture, no? Nasa ilalim si Satanas, nasa ibabaw yung anghel, di ba? Pero pag itinaas na, sinali na, ano na nasa taas? Di ba? Si Satanas na. At lalo pag naubos na, lasing na, di ba? Alala ko yun, yung anong araw ko stainless ang tawag namin doon, tsaka 4 kwartos. Di ba? Oh. So, yan, itong tatlong ito ay dapat, no, ito yung nangyayari sa atin. Amen? Yung tayo ay dapat ay mayroong katwiran o may bunga ng katwiran, no? Ng righteousness. Pangalawa, alam natin yung pag-ibig ng Diyos sa buhay natin, no? And then, pangatlo, tayo po ay guided ng Holy Spirit o pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. Amen? May natutunan po ba? Amen? So, yun po yung kailangan natin dito. Kasi, yung sinasabi niyang blessed, sabi niya, are the peacemakers, no? So, dapat pala ay ito, no, ang nakikita sa atin. Amen? Hello? Gusto po ba natin tayo ay maging instrumento, yung parang sabi nga ni Pablo, tayo ay maging daan ng pagkakasundo, hindi ng pag-aaway-away. Amen? Actually, ang gusto ko dagdag sana dyan ay ang isang tao na tagapayapa o gumagawa ng kapayapaan, dapat hindi pala away. Amen? Kasi may mga Kristiyano minsan pala away eh. No? Di ba kaya nga sa Bible, sa Old Testament, meron pinagid dun eh. Mas mabuti pa raw umakyat yung lalaki sa ibabaw ng bubong kaysa makisama sa asawang bungangera o nugget. Kaya sabi dun eh.
No? Buti na lang yung napakasawa ko, si Mrs. Mas maingay ako sa kanya. Hindi. Ang Mrs. ko kasi tahimik lang. No? Tahimik lang. May lang sabi doon eh. O yun po yung sabi. Mababasa niyo sa Bible. No? Sabi doon. Hindi ko lang matanda kung siya ay sa Proverbs, no? O sa Psalms. Pero parang, no, sabi sa Psalms, no, sa Psalms, sa awit, yung ano ni Haring David, sabi niya doon, mas mabuti pang umakyat sa bubungan yung asawang lalaki daw kaysa makisama sa asawang babae, bungangera o nugget. Ayun ang sabi ko. Buti na lang hindi ako naging babae. Kasi sa amin ako maingay. Talagang pag konting talagang sinisita ko sila. Kaya sasabihin ng misis ko, Daddy, may taga-preno ako eh. May taga-paalala. Kaya sabi ko sa inyo, isa ako sa pinagpala na kasi nagkaroon ako ng asawa na hindi bungangera. Tayo lang ang misis ko. Kahit galit na, niyayapos na lang ako. Amen? O, yan ang isang bagay na karakteristik na nakita ko sa wife ko. No? Pag ako'y nagagalit na, niyayakap na niya ako. Ano pa na yung galit ko? Amen? Hindi naman ang weakness ko. Sana ganun din si Dan. Kasi ito po ating kapatid nito ay, kung God willing, no, ay pupunta na ng Amerika. No? At magkakaroon po tayo ng Grand Harvest America. Amen? Praise God. Inaayos na niya yung kanyang mga papers eh. Pero pag tiyatan ko, parang di pa po ko yata hanggang, Pastor, tuwa ko ba? Sabi ni, ewan ko, siyempre, ipag-pray mo maigi kay Lord. Amen? Hallelujah. So, talaga yata tumakanda na kami ni Kuya Eddie. Kuya, nagsisipag-asawa ng young people natin. Okay. So, ang last slides ko po ay tayo. Ayan. Makibasa na? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Tapos na pala. So, may natutunan po ba tayo? No? So, ang pagiging peacemaker, no? May bunga ng katwiran. Pangalawa, alam natin ang pag-ibig ng Diyos at higit sa lahat ay mayroong patnubay ng Espiritu ng Diyos. To God be the glory. So, binabalik po sa ating message. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Shalom, Grand Harvest family and friends. I hope we are all blessed in today's message. Do you want to grow deeper in relationship with God? You can be a part of our online discipleship group or a one-on-one Bible study. You can connect with us by scanning the QR codes on your screen. And if you like this video, give us a thumbs up, comment, like, share, and don't forget to click the notification bell for more updates.